Paki-type sa browser ang bit.ly/eve_capital AP 7-10 capital Q3. Maaring i-download ang web app na pwedeng magamit sa laptop o computer. Maaari ring i-download ang Notepad na may links para naman sa mga iOS o online user. At pwede ring i-download ang APK para sa Android user. Kapag na-download na ang web app folder, i-unzip para magamit ito. I-right-click ang index, open with Chrome or Edge. Ikatlong markahan para sa AP7, 8, 9 at 10. Ito ang pagiging bukas ng mga kinatawan ng pamahalaan sa taong bayan sa lahat ng transaksyon at desisyon na kanilang ginagawa. Transparency. Ang nasyonalismo ay ang pagsibol ng damdaming makabayan. Nagbigay daan ito upang ang mga Asyano ay matutong pigilin ang paglaganap ng imperialismong Kanduranin. Pumili ng pinakamahusay na pagsusuri sa epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya ng New Order ni Suharto sa Indonesia. Nagkaroon ng mabilis na paglago, ngunit nagdulot ng hindi pantay-pantay na yaman. Bakit mahirap matukoy ang pagkakakilanlan ng isang Pilipino ayon kay Nick Joaquin? Dahil sa walang eksaktong sagot ukol sa pagkakakilanlan ng Pilipino. Paano naapektuhan ng Asian Financial Crisis ang ekonomiya ng Malaysia? Napilitang magpatupad ng mahigpit na reforma ang gobyerno upang makabangon. Modelo ng demokrasya kung saan isang maliit na grupo lamang ng mga tao na karaniwang nagbumula sa mga mayayaman o nakapag-aral ang may kapangyarihan o impluwensya sa mga desisyong politikal. Elite democracy. Paano nakaapekto ang climate change sa sektor ng agrikultura? Nagpapababa ng produksyon ng mga pananim. Ano ang kahalagahan ng 1963 Malaysia Agreement? Pagbubuo ng Federasyon ng Malaysia kasama ang Malaya, Sabah, Sarawak at Singapore. Ano ang pangunahing sanhi ng lumalaking agwat ng mayaman at mahirap sa Pilipinas? Hindi pagkakapantay-pantay ng kita. Ito ay may tuturing na bagong paraan ng kolonyalisasyon sa pamamagitan ng impluwensya o pagkontrol sa aspetong pampolitika, pang-ekonomiya
pangkultura at kahit sa larangan ng pangmilitar ng isang maunlad na bansa sa hindi maunlad na bansa. Neokolonyalismo. Dahilan kung bakit ginusto ng mga Pilipino na magkaroon ng malasariling pamahalaan upang mapaghandaan ang pamamalakad sa sariling bansa. Bakit pinupuri ang Brunei bilang isang matatag na monarkiya? Dahil sa matatag nitong sistemang politikal at pangangalaga sa mamamayan. Ito ay karapatan ng sino mang dinakip na sumailalim sa tamang proseso ng paglilitis bago bigyan ng karampatang hatol ng hukuman. Ang karapatang ito ay sinuspinde sa panahon ng batas militar. Writ of Habeas Corpus. Sino ang naging unang punong ministro ng Singapore? Lee Kuan Yew. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pagmamahal at katapatan ng isang individual sa bansang pinagmulan nang hindi pinag-iisipang nakahihigit ito sa ibang bansa? Patriotismo. Sino ang leader ng National League for Democracy ng Myanmar na naging simbolo ng paglaban sa rehimeng militar? Aung San Suu Kyi. Sa Timog Silangang Asya, maraming mga nasyonalista ang kumilos upang mapalaya ang kanilang bansa sa imperialismo ng mga kanluranin. Ano ang pagkilos na ginawa ng bayani ng bansang Myanmar? Pinamunuan ni Sayasan ang serye ng rebelyon laban sa mga British noong 1930 hanggang 1932. Ano ang pambansang moto ng mga Indones? Bhinneka Tunggal Ika. Ano ang pangunahing dahilan ng May 13 riot noong 1969 sa Malaysia? Hindi balanseng distribusyon ng yaman sa pagitan ng mga etnikong Malay at Chinese. Ano ang pangunahing dahilan ng pagkalas ng Singapore mula sa Malaysia noong 1965? Etnikong alitan sa pagitan ng PAP at UMNO. Paano nakaapekto ang malaking agwat ng mayaman at mahirap sa lipunan? Nagpapalaganap ng kaguluhan sa lipunan. Bakit ipinatupad ni Sukarno ang sistemang guided democracy? Dahil hindi epektibo ang sistemang parlamentaryo sa Indonesia. Paano mo masusuri ang mga hakbang ni Suharto sa pagpapatatag ng ekonomiya ng Indonesia? Alin sa mga sumusunod ang pinaka-epektibong estratehiya at bakit? Sa pamamagitan ng paghikayat sa dayuhang pamumuhunan at industrialisasyon. Paano mo bubuin ang isang estratehiya para sa Brunei upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya nito sa kabila ng pagbaba ng presyo ng langis at petrolyo? Mag-invest sa renewable energy at teknolohiya upang makapag-diversify at maging less dependent sa langis. Ano ang pangunahing layunin ng Bandung Conference? Kondemnasyon sa kolonyalismo at neokolonyalismo. Kinilala bilang Father of the Nation, Father of Independence at Father of the Tatmadaw o hukbong sandatahan ng Myanmar. Aung San. Ano ang dahilan ng pagpunit ni Andres Bonifacio at ng mga katipunero ng kanilang sedula? Upang maipakita na sisimulan na ang pakikipaglaban. Ang patlang ay tumutukoy sa pang-aabuso ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa isang individual para sa sariling kapakinabangan upang makuha ang minimithing bagay sa pamamagitan ng hindi patas na paraan. Korupsyon. Paano nakaapekto ang Vietnam War sa Laos kahit sa idineklara nitong neutralidad? Nadawit ito sa digmaan dahil malapit ito sa Vietnam. Tumutukoy sa pagkakaloob ng pabor na maaring pagtaas sa katungkulan o pagtatalaga sa pamahalaan ng isang kawani bunsod ng kaugnayan nito sa isang politiko. Sistemang patronage. Bakit nagkaroon ng kudita sa Myanmar noong 1962? Dahil sa lumalalang kaguluhan sa politika at ekonomiya. Anong organisasyon ang pinamunuan ni Pol Pot na nagtatag ng agrikultural at komunista na lipunan sa Cambodia? Khmer Rouge.
Ang mga sumusunod ay naging dahilan ng pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng batas militar sa bansa maliban sa isa. Pagkakaisa ng mamamayan. Paano sinupil ng militar ang 8888 uprising noong 1988? Sa pamamagitan ng dahas at pagpapatupad ng batas militar. Bakit mahalagang maunawaan ang kasaysayan ng Cambodia sa ilalim ng Khmer Rouge? Upang matutunan ang kahalagahan ng karapatang pantao at pagkakaisa sa pagbangon mula sa trahedya. Kailan naganap ang proklamasyon ng kasarinlan ng Indonesia? Agosto 17, 1945. Alin sa sumusunod ang tumutugon sa kondisyon ng isang estado, bansa o nasyon na pinamamahalaan ang sarili at malaya sa anumang impluwensya o panghihimasok mula sa labas ng bansa? Kasarinlan. Ano ang nangyari noong 1954 sa ilalim ng kasunduan sa Geneva? Nahati ang Vietnam sa Demilitarized Zone o DMZ sa Hilaga at Timog Vietnam. Paano nagsimula ang Vietnam War para sa Estados Unidos? Sa pamamagitan ng Tonkin Gulf Resolution na nagbigay pahintulot sa pagpapadala ng tropa. Paano nakuha ng Timor-Leste ang kanyang kasarinlan noong 2002? Sa pamamagitan ng referendum na pinangasiwaan ng United Nations. Paano nakatulong ang Nam Ton 2 Hydropower Dam Project sa Lao? Nagbigay ito ng enerhiya at kita mula sa export ng kuryente. Bilang isang mag-aaral at mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pananakop, paano mo maipakikita ang iyong pagmamahal sa bayan bilang hakbang tungo sa paglaya? Hindi pagtangkilik sa mga produktong banyaga at pakikiisa sa mga Pilipinong pinuno na nagsusulong ng paglaya. Paano naapektuhan ang kalikasan sa Vietnam pagkatapos ng digmaan? Nagkaroon ng matinding pagkasira ng kalikasan at pagkakalason ng mga lupain dahil sa Agent Orange. Anong sangay ng pamahalaan ng kinabibilangan ng Pangulo? Ehekutibo. Ilan ang mga bansang dumalo sa Bandung Conference? 29. Paano nakatulong ang New Economic Policy sa Malaysia upang matugunan ang mga isyong pang-ekonomiya at panlipunan sa bansa? Pagtatanggal ng kahirapan at pagbawas ng economic disparity sa pagitan ng mga etnikong grupo. Ang mga sumusunod ay paglalarawan ng nasyonalismo sa kasalukuyang panahong dagsa ang mga dayuhang produkto mula sa kasangkapan, damit at pagkain, maliban sa isa. Hindi may iwasan ang pagbili ng mga dayuhang produkto, kaya patuloy natin itong gawin. Ang mga sumusunod ay nagpapahiwatig ng pagkabansa maliban sa pagbili at pagsuporta sa mga produkto mula sa ibang bansa. Bakit bumagsak ang classic bureaucratic polity sa Thailand? Dahil sa katiwalian at patronage network. Alin sa sumusunod ang tumutugon sa kalagayan ng Estado bilang isang nakahiwalay at malayang bansa? Pagkabansa. Mayroon din itong AP8, AP9 at AP10.